Paano nga ba mabubuhay si Gojo Satoru, ang the most beloved character ng Jujutsu Kaisen fans? Ang the strongest sorcerer na may malaking tiwala sa kanyang sarili na 2 beses na nalagay sa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay. From the words the strongest ay babalik nga ba si Gojo Satoru? Well, mayroon tayong 3 theory na posibilidad kung bakit mabubuhay ulit si Gojo Satoru. Ang una nga dito ay ang reverse curse technique, dahil ang cursed energy na ginagamit upang makapag-perform ng reverse curse technique ang isang sorcerer ay galing sa utak, since buong buo pa ang ulo ni Gojo. At ang conversation ni Gojo at Nanami, na ang pananatili ni Nanami sa kanyang sarili ang dahilan kung bakit pumunta siya sa South, ay posibleng puntahan ni Gojo ang North for the second awakening of Gojo's power. At ang lotus flower na nagre-represent for the spiritual rebirth. Kaya explain natin ng detalyado kung bakit kailangan ibalik ni Gigi Akutami si Gojo Satoru. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang series ng Jujutsu Kaisen manga ay gumawa ng isang napaka-dramatic na pagbaliktad sa paglabas ng spoiler sa chapter 236, at pati ako ay nagulat sa chapter na ito, mga lords. Dahil sa haba ng showdown sa ginawang laban ng The Strongest Battle from chapter 223 to chapter 236 ay gumawa si Gigi Akutami ng isang hindi malilimutang drama na tatatak sa puso ng Jujutsu Kaisen fans. Ang matinding laban sa pagitan ni Gojo Satoru at Ryumin Sukuna ay umabot lang naman ng 14 chapters, which is about 3 months na palagi nating inaabangan tuwing Wednesday kapag spoiler at Friday naman kapag full chapter. Napakahaba ng laban, ngunit natapos ito sa nakakagulat na twist na tila tinalo ni Sukuna si Gojo. Pagkatapos ng kanilang napakahabang laban ay makikita nating parang sigurado na ang pagkapanalo ni Gojo, dahil pagkatapos masuccessfully unleash ni Gojo ang napakalakas na Halo Purple with enchantment words, ay wika pa ni Kusakabe ay bumalik na ang reverse curse technique ni Gojo dahil sa ginawa nitong sunod-sunod na Black Flash, kung kaya wala nang dahilan na mananalo pa si Sukuna dahil bumaba ang healing nito na walang mahuraga, at wala nang kakayahan si Sukuna para makapag-perform ng Domain Amplification upang protektahan ang kanyang sarili. Kaya dito'y sinabi ni Kusakabe na panalo na si Gojo sa pagtatapos ng chapter 235. Subalit napakabilis ng pagliko sa paglabas ng kasunod na chapter dahil natalo siya ni Sukuna. Ang napakalakas na panibagong curse technique na nag-e-extend sa slashing attacks ni Sukuna na kayang hatiin ang space mismo ng mundo na ginagalawan ni Gojo, which is na-acquire niya ito noong biglang nag-spin ang wheel ni Mahoraga habang pinipresyo ni Sukuna, at nagawang mahati ni Mahoraga ang braso ni Gojo sa pamamagitan ng slashing attacks na similar sa usual na ginagamit ni Sukuna, dahil wika pa ni Sukuna na iniba niya ang nature ng cursed energy upang ma-adapt ni Mahoraga ang infinity na babagay sa kanya, which is ito yung hinihintay ni Sukuna habang nagtatago siya sa loob ng shadow. Kung kaya napakasaya pala ni Sukuna sa part na ito na nagawang hatiin ni Mahoraga hindi lang ang braso ni Gojo kundi ang space mismo ng mundo, dahil makikitang pati ang building sa likod ni Gojo ay nagawa ring hatiin ni Mahoraga. Kung kaya pagkatapos ng Halo Purple na in-expect nating tatapusin na ni Gojo si Sukuna ay kabaliktaran ang nangyari, dahil biglang nahati sa dalawa ang katawan ni Gojo dahil sa pag-expand ng curse technique ni Sukuna. Kaya hindi inaasahang resulta ang nagdulot sa pagkabigla ng buong Jujutsu Kaisen fanbase na parang sumabog ang buong internet sa pagkamatay ni Gojo. Lalo na nang inexplain ng maigi ni Gigi Akutami kung paano nagkaroon ng malaking impact kay Gojo ang ginawang pag-atake ni Mahoraga. Subalit ang Jujutsu Kaisen ay isang shonen manga na gaya sa karaniwang anime na ang mga karakter ay gumagawa ng isang malaking pagbawi o isang miraculous recoveries na bumalik mula sa pagkamatay, ay bibiglain tayo sa mga sumusunod na chapter. Well, i-explore natin ang theory at posibilidad ng pagbabalik ng the strongest sorcerer, Gojo Satoru, upang makaharap ulit ang King of Courses, Ryumin Sukuna, at ang mga posibleng pag-teaming up ni Gojo sa Thunder God na si Kashimo Hajime na masasabi nating the strongest from 400 years. At ngayon ay mayroon tayong 3 theory na posibleng magbabalik kay Gojo Satoru, kaya susuriin natin ng maigi at explain ng detalyado. Ang una, regenerating himself with reverse curse technique.
Ang reverse curse technique ay isang exceptional na curse technique na masasabi nating ang natatanging paraan kung saan ang mga sorcerer na gumagamit nito ay kino-convert ang negative energy into positive energy upang i-heal up ng mga sorcerer ang kanilang mga sugat, at konti lamang ang mga sorcerer na nakakagamit ng technique na ito, at isa na nga dyan si Gojo Satoru. Subalit ang tanong, sa papaanong paraan magagamit ni Gojo ang reverse curse technique upang pagalingin ang kanyang sarili, lalo na sa sitwasyon ngayon ni Gojo na masasabi nating napaka-imposible nang mabuhay ulit ni Gojo. Subalit Gojo is Gojo, naiiba siya sa lahat. Pero bago ang lahat, para maunawaan natin kung paano mabubuhay ulit si Gojo, ay i-explore muna natin ang origin ng parehong reverse curse technique at reverse counterpart. Karamihan sa mga sorcerer ay nagkaroon ng cursed energy flow kapag instinctively nakakaramdam ng negative feelings sa kanilang tiyan at patuloy itong dumadaloy sa kanilang buong katawan. Tandaan natin mga lods, hindi tayo nakakaramdam ng negative feelings kung hindi natin naiisip ang mga negative na bagay. As long as buo ang utak ni Gojo ay nakakaramdam pa rin ito ng negative feelings. Kung naaalala natin ang matinding laban sa pagitan ni Kashimo Hajime at Hakare sa panahon ng Culling Games arc sa chapter 186 to chapter 190, ay dito'y nagkaroon ng isang moment noong natamaan ni Kashimo ang utak ni Hakare. Sinabi ni Kashimo ang dahilan kung bakit nakakagamit ng reverse curse technique ang isang sorcerer dahil sa utak direktang nanggaling ang cursed energy na nagagamit upang makapag-perform ng reverse curse technique ang isang sorcerer. Sa kabilang banda, kung babalikan natin ang Season 2 Hidden Inventory arc, particularly sa pagitan ng laban ni Gojo Satoru at Toji Fushiguro, ay dito'y makikitang pinatay talaga ni Toji si Gojo. Ngunit muli ngang nabuhay si Gojo dahil sa reverse curse technique, at sinabi niya na maaari lamang siyang matatalo kapag ang kanyang ulo ay mawawala. At kung pagsasamahin natin ang data na ito, ay napakalaki talagang chance na muling babalik si Gojo. Kahit na lubhang napinsala ni Sukuna ang lower body ni Gojo, ang kanyang upper body naman at ang kanyang ulo ay crucially remain intact at buong buo pa talaga ito. Kaya masasabi kong malaki ang potensyal na magagamit ni Gojo ang reverse curse technique since hindi pa naman nagkaroon ng damage ang kanyang utak at na-replenish ito sa sunod-sunod na Black Flash. However, ang tanong dito mga lods, papaano ito gagawin ni Gojo kung patay na talaga siya? Since ang cursed energy ng reverse curse technique ay direktang nanggaling sa utak. Subalit kapag si Gojo ay nananatiling conscious habang nakikipaglaban si Kashimo Hajime kay Sukuna, since ang utak ni Gojo ay buo pa rin, ay posibleng gamitin ni Gojo ang reverse curse technique upang buuhin ulit ang kanyang lower body. Dahil kung iisipin natin, si Hakare na kanyang estudyante ay parang na Toji Fushiguro sa laban niya kay Kashimo ay nagawa pa rin makabalik dahil sa jackpot niya sa kanyang domain expansion. How much more kay Gojo Satoru na isang the strongest sorcerer. Subalit nakadepende pa rin yan kay Gigi Akutami kung pababalikin niya si Gojo. Ang pangalawang theory na posibleng magbabalik kay Gojo, ang conversation ni Naname kay Meimei na sinabi ni Naname kay Gojo. Sa chapter 236 ay nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Naname at Gojo, at dito'y tinanong ni Gojo kung kumusta ang mga huling sandali ni Nanami. At dito'y sinagot ni Nanami si Gojo na minsan daw ay nakausap niya si Meimei na sinabing kung gusto ni Nanami magbago o gusto niyang hanapin ng kanyang sarili in a different perspective ay kailangan niyang puntahan ang North, at kung gusto naman ni Nanami na manatili sa kanyang sarili ay pupunta siya sa South. Kaya ang pinili ni Nanami ay puntahan ang South. Ibig sabihin ay gusto niyang manatili sa kanyang sarili kung sino siya. Maaaring ang piliin ni Gojo mga lods ay pupunta sa North upang hanapin ni Gojo ang kanyang panibagong pananaw sa buhay, dahil sinabi rin ni Nanami na palaging sinusunod ni Gojo ang kanyang kagustuhan upang isatisfy ang kanyang sarili. Kaya maaaring pupunta si Gojo sa North for the second awakening of himself, tulad sa nangyaring awakening sa laban nila kay Toji Fushiguro. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang ulo ni Gojo ay buong buo pa rin habang kinakausap niya ang kanyang mga kaibigan sa kabilang buhay doon sa airport. Ipinakitang parang nagpaalam si Gojo sa kanyang mga kaibigan upang pumasok sa loob ng eroplano at pupunta ng North upang makita ang kanyang panibagong pananaw for the second awakening himself of Gojo Satoru. Ang pangatlo dito mga lods ay ang lotus flower.
na na-feature sa chapter 236 na ito ay nagpapatunay sa pagbabalik ni Gojo Satoru. Ang Lotus Flower ay isang tradisyonal na nagre-represent for spiritual rebirth, kaya masasabi kong isa itong hint ni Gigi Akutami na ibabalik talaga si Gojo Satoru. At base naman sa reaksyon ni Gojo sa mga sinabi ni Nanami ay parang nakita ni Gojo ang panibagong pananaw upang itulak ang kanyang sorcery sa mataas na antas. Sa pagpili ni Nanami sa South ay posibleng piliin ni Gojo ang North upang muling kalabanin si Sukuna kasama si Kashimo Hajime. However, as I mentioned kanina na nakadepende ito kay Gege Akutami dahil halos ang mga importanteng karakter sa Jujutsu ay pinatay talaga ng author at hindi na niya ito ibabalik, at ito yung nakakapanggigil sa lahat ng mga fans kung kaya mas lalong dumadami ang gustong manood ng JJK. Subalit batay sa Japanese manga of popularity ay si Gojo Satoru talaga ang nag-stand out as a beloved character ng Jujutsu Universe. Dahil ito sa nakakaakit na kulay blue na mga mata ni Gojo na nagpapaalala sa isang malawak na kalangitan. Kasama na dito ang walang kapantay na lakas ni Gojo na nag-ani talaga sa titulong The Strongest. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Salamat! Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section.